Nakakita na ba kayo nito? Ito po ay isang steam pipe. Dito po dumadaan ang steam na ginagamit pampainit sa mga buildings, opisina, bahay na kalimitan nakikita sa New York City. Alam niyo ba na may taong nahulog na dito? Noong 2002, si Shandol ay nagtatrabaho sa restaurant bilang isang bartender. Ayon sa mga taong nakakilala sa kanya, si Sean ay isang palakaibigan, masiyahin at masipag na tao. Si Sean ay nakikitira lamang sa bahay ng kanyang ate sa downtown New York. At si Sean ay isang tao lang tulad ng normal na tao ay madaming tropa. Isa na dito si Michael na nakatira malapit lang din sa apartment na tinitirahan niya. Ang dalawang 'to ay hindi isang tipikal na magkaibigan ayon nga sa sabi ng mga tao, kasi si Sean ay maliit lang na tao, habang si Michael at malaki, laking mama. At bukod doon malayo ang agwat ng kanilang edad. Isang araw habang papauwi si Sean galing work, ay nakita niya 'tong si Michael at ang girlfriend niya. Sabi ni Michael, "Sean, sama ka ba sa amin, pupunta kami ng bar." Ito namang si Jan, timing walang pasok kinabukasan ay gustong mag-relax. Kaya pumunta siya sa apartment niya, nagbihis lang saglit tapos sumama na sila hanggang pumunta na sila ng bar. Nung nandun na sila sa bar, nag-inom sila hanggang sa nag-enjoy. Sa nakaramdam na sila na marami na silang ininom at mag-uumaga na din, naisipan nila na umuwi na. Habang papauwi sila, hindi na sila tumawag ng taxi at sinabi ni Michael na maglakad na lang daw sila kasi malapit lang naman yung bahay nila sa bar. Habang naglalakad, itong si Michael nagselos kay Sean. Kasi iniisip niya na pinupurmahan daw ni Sean yung girlfriend niya. At dahil dito, tinulak niya ito sa likod. Na siya namang pagkapunta ni Jan sa may steam pipe. Ang steam pipe nito ay takip lang siya para walang tao na makapasok dito o mabalaan sila na mainit dito. Pagkatulak ni Michael kay Sean, napunta siya dun sa may steam pipe na siya namang naging dahilan ng pagkatanggal ng steam pipe at doon nahulog si Sean. Ang lalim nito ay may 18 feet. At sabi nga ng mga tao na nakakita sa pangyayari, bigla daw may tao na sumigaw na napakalakas. Yun pala ay si Sean na nahulog sa may steam pipe na puno ng kumukulong tubig. Isipin mo na lang yun na para kang siopaw na niluluto sa loob nito. At dito ay dumating na yung mga rescuer at dito tinulungan nila si Sean pero wala silang magawa. Nag-try sila na magbaba ng harness dito sa loob ng manhole pero sa sobrang init at sobrang nanghina na yung katawan ni Sean, hindi na niya kayang isuot yung harness. Nagsubok naman yung mga pulis na magbaba ng tao pero hindi naman kinakaya ng tao kasi sa sobrang init nga ng steam na 'to, yung manhole na 'to, sobrang init talaga. Kaya walang magawa yung mga pulis kundi pakinggan na lang yung daing ni Jan na sigaw kasi wala naman silang magawa, hindi naman sila makababa sa sobrang init ng manhole na 'to. Kaya ang ginawa ng mga pulis, andun lang nagpalakad-lakad lang sila habang inaantay nila na lumamig 'tong manhole na 'to.
Maya-maya pa mga 10 minutes na ang lumipas, biglang nawala yung sigaw ni John. Yun pala, patay na siya. Ayon sa eksperto, iba daw 'pag nasunog ka at iba daw 'pag napasok ka ng steam. 'Pag nasunog ka, mga third degree burn, okey pa daw yun kasi mamamatay yung nerve cell mo. Wala ka ng mararamdamang sakit nun. Pero ito daw ang kaso ni Sian, steam burn 'to. Ang steam burn ay isang klase ng paso na kung saan, hindi namamatay ang nerve cell mo. Kaya isipin mo na lang, 'pag napasok ka ng steam burn, ramdam mo talaga ang sakit nito. At yun ang naramdaman ni Sian nung napasok siya ng steam burn. Napakasakit daw nito at ito yung pinakamasakit na paso na mararamdaman ng isang tao.